May niluluto di umanong planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Aquino. Batay po yan sa impormasyong nakuha raw ni Senador Antonio Trillanes IV. Pero ang Malacanang tiwala raw sa katapatan ng mga sundalo. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, matapos kang lumutang itong nagbabadya raw na destabilisasyon laban sa Administrasyong Aquino, giniit ngayon ng AFP. Walang basihan ng ganitong usap-usapan pero ang ilang kongresista di raw pa kasi siguro at naglabas pa nga ng isang resolusyon para sa dagdag na seguridad para sa Pangulo. Siyam na pagtatangkang kudeta. Mismong si Pangulong Aquino ang nagsabi nung isang linggo lang na may ilang grupong apektado raw ng kanyang kampanya kontra katiwalian na gusto siyang matanggal sa pwesto. Kasunod niyan, siniwalat ni Senator Antonio Trillanes IV na may mga dating kasamahan raw siya sa AFP na nilapitan umano ng ilang retiradong opisyal para maging bahagi nga ng destabilisasyon laban sa gobyerno. At sabi ngayon ni Trillanes, wala naman daw ibang magpapakana ng ganitong hakbang kontra gobyerno, kundi ang kampo raw ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sila po yung mga nagpakasasa noon na medyo ngayon ay kating-kating ibalik yung dating buhay. So, kumpirmado nyo rin na ito'y pinifinance ng nagdaang administrasyon, itong pag-recruit na ito, Senador? Wala naman tayong official information about that. Pero by deduction, wala nang ibang panggagalingan yan. Pero ang AFP mismo, giniit na wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol sa bantang destabilisasyon, bagamat sineseryoso raw nila ito. Ang Malacanang naman, tiwala raw sa katapatan ng kasundaluhan. We're not bothered by any rumors of a coup. The AFP has already issued a statement to that effect that it is a professional organization. It will abide by the Commander-in-Chief. Any actions or activities that are meant to disrupt the peace and stability of this country will not succeed. Tingin ng isang political analyst kung totoo ang planong pag-aaklas ng mga sundalo, hindi raw ito uubras sa panahon ngayon. 1.5 years pa lang administration, no? And it's really trying very hard as I can see it. No? So siguro isipin na lang natin na isa to sa mga rumblings na, no? And it will remain like that. Gayon pa man ang ilang kongresista, hindi raw pa kasi siguro. Naghain na sila ng resolusyon para mabigyan ng budget ang Pangulo para mapaigting ang kanyang seguridad at makabili ng bulletproof at bomb-proof presidential car. Sa ngayon kasi ang private car ng Pangulo na isang Toyota Land Cruiser ang ginagamit niya. Pabor naman dito ang DBM dahil pwede naman daw kunin ng pondo sa contingency funds ng Pangulo. Sa pahayag naman nitong kampo ni dating Pangulong Arroyo, no, sabi ng kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio, wala silang kinalaman sa anumang ulat nga nitong destabilisasyon at kaduda-duda nga daw yung mga lumalabas na reports na yan dahil mismong AFP ay wala naman daw impormasyon tungkol dyan. Jessica? Okay, Ruth, kailan pa nag-file ng resolution ba na matatawag itong mga majority congressmen na bigyan ng mas secure na sasakyan itong si Pangulong Aquino dahil parang medyo nagkasabay nung balita ng destabilization o nagkataon lang? Jessica, kanina lang sila nag-file niyang resolution na yan. Ang sinasabi nung ilan sa mga kongresista na nakapirma dyan sa resolution, no, wala naman daw yan talagang kinalaman dito nga sa napapabalitang coup rumors nga. No. Ang sinasabi nila kasi ever since naman daw, sinusulong na talaga nila na magkaroon na ng sariling official car itong ating presidente. Dahil nga yung dalawang kotse na yung official cars niya, no, medyo luma na daw yan. At yung bago naman ay kung ating matatandaan ay naapektuhan niya ng bagyong Ondoy. So parang it's about time na magkaroon na daw siya niyan bilang na rin sa stature niya as the president na magkaroon talaga ng official vehicle, Jessica. Okay, kasi parang mali ang timing, no? Ang Malacanang doing its best na wag bigyan ng credibility yung rumors, pero ito yung mga congressmen nag-file naman ng resolution asking for a bomb-proof or bulletproof na sasakyan ng Pangulo. Kaya nga, even Malacanang is saying kanina si Secretary Abad, na interview siya kanina, kahit siya sinasabi niya na siguro naman daw, hindi naman daw talaga may kinalaman yan dyan sa reports about destabilization. Ang sinasabi niya, kahit naman daw sila, dati na rin daw nila sinasabi sa Pangulong Aquino na bumili na nga raw ng bagong sasakyan. Ang sinasabi nila, medyo matipid lang daw itong Pangulo. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa nagde-decide na bumili ng brand new presidential car, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.